Mga miyembro ng militanteng grupo ng Hamas nawalan na ng kontak sa kanilang mga leaders. Sa nakalipas na 24 oras sa ginawang pagsalakay ng IDF sa southern part ng Gaza sa Khan Yunis, ay mas pinatindi pa ang kanilang ginagawang ofensiba. At sa naturang pagsalakay, iniiwasan ng grupo ng IDF na magkaroon ng casualties o mga sibilyang nadadamay. Isa sa kanilang mga paraan ay nag-aanunsyo ito sa mga Palestino na likasin ang lugar na kung saan gagawa sila ng pag-atake. Nag-drop din sila ng mga leaflets upang malaman ng mga Gazans kung saan sila tutungo. Ayon sa IDF, meron silang mga safe na lugar na kung saan nais nilang magtungo roon ang mga Palestino. Isa pa sa kanilang mga paraan ay paglalagay ng salt waters sa mga tunnels ng Hamas. Dahil sa paraang ito ay maiiwasan ang pag-atake gamit ang mga bomba at makakatipid pa sa kanilang mga armas. At sa paraang ito ay mapipilitang lumabas ang mga Hamas na nagkukubli sa naturang tunnels, maging ang ilang mga leaders ng Hamas ay nasa ilalim ng tunnels ayon sa IDF. Nitong nagdaang araw ay kinumpirma ng IDF na nalibutan na nga nila ang isa sa bahay ng isa sa mga founder o leader ng Hamas. Pahayag pa ng IDF, hindi nila natagpuan doon si Yahya Sinwar, subalit may mga nakita silang mga gamit na pagmamay-ari ni Yahya Sinwar tulad na lang ng credit cards. Pinaniniwalaan na nasa ilalim ng tunnels pa ang ibang mga leaders nito at nagtatago. Ang iba naman ay nagsasabi na ang iba sa kanila ay nasa ibang bansa at nagpapasarap ng buhay, samantalang ang ibang mga Palestino o miyembro ng Hamas ay naghihirap. Mula nang magsagawa ng matinding pag-atake ang Israel sa south part ng Gaza, lalong-lalo na sa Khan Yunis, matinding pangbobomba ang kanilang ginawa at dahil dito nawalan na ng komunikasyon ang member ng Hamas at sa kanilang leaders. Ang pagkawala ng komunikasyon sa pagitan ng leader ng Hamas at sa mga members nito ay napakalaking bagay. Sapagkat kung anumang mga bagay ang ginagawa ng mga members ng Hamas, ito ay nagmumula sa kanilang leaders. Ngayon, kung wala silang komunikasyon sa kanilang leader, ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At dahil nga sa hindi na nila makontak ang kanilang mga leaders, marami sa mga members ng Hamas na di umano ay sumuko na sa IDF, bagay naman na kinumpirma ng kampo ng Israel. Ang mga pangyayaring ito ay sinyalis daw na malapit na nilang maubos ang Hamas. Noong nagdaang araw, dahil sa kahirapan ng Hamas, humingi na sila ng tulong sa Pakistan. Sumagot naman ang Pakistan sa panawagan ng leaders ng Hamas, subalit ang sagot na ito ay ikinabahala ng maraming Hamas. Dahil sinabi ng Pakistan na we fully support Hamas, subalit ang uri ng support na kanilang may bibigay ay moral support lamang. Ang sagot ng Pakistan ay magkatulad lang sa sagot ng Iran, moral support lamang ang kanilang maibibigay. In short, wala silang maitutulong na military forces. Sa kabilang dako naman, ang larawan na inyong nakikita ay mga muka ng mga leaders at commanders ng Hamas at kinumpirma ng IDF o gobyerno ng Israel na 5 sa mga ito ay pumanaw na. Yung mga muka na may bilog ay mga taong pumanaw na. Ito ay dahil sa matinding airstrike na isinagawa ng IDF sa Gaza. Kaya ayon sa spokesperson ng IDF ay malapit na nilang maubos ang Hamas. Subalit may mga nagsasabi na hindi raw kayang ubusin ng IDF ang Hamas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, mauubos kaya ng Israel ang Hamas? Samantala ikinatuwa naman ng Prime Minister ng Israel ang ginawang pagbito ng United States of America sa ginagawang Resolution of Ceasefire ng United Nations. Maraming mga bansa ang nadismaya sa ginawang pagbito ng United Nations gaya ng Arab, Turkey at maging China, maging ang UK ay nag-abstain sa naturang resolusyon. Nagpaliwanag naman ang United
Kingdom. Ayon sa kanila, sa United Nation, wala raw ni isa sa kanila ang nagkundina sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 na kumitil ng maraming sibilyang mga Hudyo, umaabot ng mahigit 1,000 katao. Ayon sa IDF, wala raw talagang pakialam ang Hamas sa mga sibilyan sa Gaza. Kaya marami sa mga Palestino ang kinukundina na rin ang Hamas. Dahil kung talagang may malasakit ang Hamas sa mga tao sa Gaza ay hindi sila magkukubli rito sa ilalim ng mga sibilyan. Gumasto ang Hamas ng bilyong-bilyon upang gumawa ng mga tunnels. Ang mga tunnels ay nasa ilalim ng hospital, mga paaralan at maging mga residential houses. Can you imagine, habang nasisira ang maraming buildings on the ground, ang mga kalaban ay nasa ilalim lamang. Maraming mga bansa ang hiningan ng tulong ng Hamas, subalit lahat ng mga ito ay tanging moral support lamang ang kanilang maibibigay. Ibig sabihin ay paubos na sila ng paubos. Ang kanilang tanging magagawa na lamang upang matigil na ang bakbakang ito ay sumurrender sa IDF. Naglabas naman ng report ang Israel na kinumpirma nga ng Hamas na marami sa kanilang mga senior commanders ay pumanaw na. Mas lalo pang mahihirapan ang Hamas dahil walang mangyayaring ceasefire dahil sa nagbito nga ang United States of America sa ginagawang resolusyon ng ceasefire. Ayon naman sa Palestinian Authority, para daw maisalba ang maraming buhay, ang sagot daw ay ceasefire, bagay naman na tinutulan ng Israel. Ayon sa Israel, kung tuluyan na magkakaroon ng tigil putukan, ay muli itong magre-regroup at magpapalakas na naman ng puwersa at meron na namang gagawing pag-atake in the future. Ayon sa IDF, hindi lang Israel ang target ng Hamas, kundi nais ng Hamas na maitatag ang Islamic State sa buong mundo. Kaya ayon sa Israel, ang laban na kanilang ginagawa laban sa Hamas ay hindi lang laban ng Israel, kundi laban ito ng buong mundo. At kung nais daw magkaroon ng kapayapaan, ay dapat tulungan ng maraming bansa ang Israel sa pagsugpo sa mga teroristang Hamas. Mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, sagot nga ba ang ceasefire para sa isang permanenteng kapayapaan sa Middle East? Maaaring gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinyon tungkol sa usaping ito. Ating ipagdasal na sana nga ay matapos na ang gyerang ito. Hanggang dito na lamang ang videong ito at antabayanan ang mga susunod na update tungkol sa Israel, Hamas. Saan man kayong dako naroroon sa mundo ngayon, mag-ingat po kayo. Huwag kalimutang tumawag sa taas sapagkat siya ang ating gabay, siya ang ating shelter at provider. Maraming salamat sa panunood. Ito ang Usapang Banal, saying thank you to all of you. May God bless you. Goodbye.